Grabe ano, busog na busog sa ayuda ang Kim Paulancia ngayong araw na ito. Talagang sunod-sunod yung mga in-expect nila. Talagang nangyayari at patuloy na mangyayari. Pero syempre, ito nga ang latest ang kaloka, ano? Syempre, ito yung in-expect ng marami. Lahat naman talaga in-expect. Ang makita sina Kim Chiu and Paolo Avellino in one frame. Kasi nga, di ba, so, nagpo-post sila ng mga pictures from Paris or video, pero magkahiwalay. Solo-solo lang talaga. And of course, nung dumating sila sa Pilipinas, wish talaga ng mga fanay na sana may picture. Kasi kanina nga, di ba, parang ang feeling magkahiwalay sila sa rehearsal or sa practice. So medyo hoping, expecting ang mga fans. Kaya sila magsasama. So anyways, ayun na, nakita naman natin may interview sa kanila ang Kapamilya channel of course. And this time, nakita nyo naman, magkasama na sila. At syempre, pinost na yan ni, eto na, Kim Chiu is back na talaga. Makikita na natin si Kim Chiu in her old self. Yung Kim Chiu talaga natawa ng tawa sa social media. Yung Kim Chiu na post ng mga ganap. At syempre, yung Kim Chiu na talagang um, Kim Chiu na piniplaytime si Paolo Avellino. Kasi syempre, di ba, for 3 weeks, so more than 3 weeks, nasabik talaga ang mga Kim Paulancia. Walang makita, walang mahanap. Talagang tagtuyot nga, kumbaga, diet na diet. Pero anyways, nakakatuwa ang reaction ng mga Kim Paulancia. For example, eto, kitang-kita nyo naman, pansin na pansin yung ngiti ni Paolo Avellino. Kakaiba raw ang ngiti ni Paolo. Ngiting super in love or in love na in love kay Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu, kita naman natin, ganyan naman talaga siyang bungis-gis naman talaga siya. Pero si Paolo talagang parang nakakalimutan mo yung pagka-nonchalant niya, di ba? Kasi although sa simula, ganyan. Pero pag tinignan mo, oh, yan na. Pasmile na ng pasmile. Kayang-kaya na talaga siyang i-handle ni Kim Chiu. Of course, nakatulong din, plus factor din yung mga tao sa paligid nila. Yung pambubuyo, panunukso. Na mamaya mapapanood yun naman yung invitation, yung pag-invite ni Kim, yung may audio nito. Pero syempre, ayun, mapapanood nyo rin naman to sa IG story ni Kim. Kaya syempre, binabasa ko nga rin yung mga, or kumbaga, bine-verbalize ko lang yung mga chika ng mga Kim Paulancia. Talagang very happy sila for today. Anong araw ba ngayon? At parang nagpaulan talaga ng biyaya, ng blessing ang Kim Pao. No? So, parang ito na talaga yung start ng okay, tapos na. Kung kailan, di ba, sabi nga nila, tagtuyot na ngayon sa Maynila or sa Pilipinas kasi nga, super init na. Pero ito, nakakaramdam talaga tayo ng parang giniginaw tayo dahil sa sobrang kilig, dahil napakalamig ng atmosphere sa dalawa. Yun talagang parang pag tinitignan mo, laging happy at happy lang. Kasi syempre, di ba? At yun na, so naiibsan yung init kahit papano. Ako naman syempre, mas bet natin yung ang lamig-lamig, yung pwede magyakapan, moment. So, this time, eto gustong-gusto kong ito. Yung talagang kung sabihan ni Kim si Paolo, na magbabay kayo yung mga ganun. Simple. At syempre, at dahil marami na namang mga eagle eye, talagang matatalas ang mga mata. Nakita nyo ba ang bit-bit na bagay ni Paolo Avellino, di ba? O, ayun. So, di ba? Mala shoulder bag. Shoulder bag ba ang tawag sa ganyan? Pero parang iba, di ba? Yun ang sinasabi. Ang lalaki, nagdadala lang yun ng bag ng jowa nila. Siyempre, di ba? Ang cute-cute. Yung talaga, alam mo, diyan pa lang sa bag na sabi nga ni Carlos Miguel, grabe, ang sobrang kilig. Jowa na jowa level. Walang duda, no doubt about that, di ba? Talagang lahat ng happiness, lahat ng signs, lahat ng senyales, lahat ng pangitain, kumbaga, ng magjowa, nakila Paolo Avellino at Kim Chiu talaga. So, ayan for today, busog na busog sa paayuda ang Kim Pao. Kaya naman super happy ang lahat. Pero ito, nakakatuwa talaga yung pag-smile ni Paolo. Obvious na ang saya-saya niya sa stage na ito ng buhay niya. No? At sana talaga tuloy-tuloy yung ganitong happiness. Yung nakikita natin silang all smile lagi. But anyways, kaya naman dapat lang suportahan talaga itong concert, itong show ng Kim Pao, 'di ba? Kasi syempre,
ito na yung pinakahihintay na matagal. Remember, kami ni Ray Pumali, ang tagal na namin pinupush itong pa-world tour, pa-concert na ito. Pero sa Pilipinas ka ang gusto namin. Kaya lang mangyayari nga ito sa April 24 sa Redwood City, sa April 26 sa Anaheim, sa May 1 naman sa Edmonton, at sa May 3 sa Toronto. So, ayun. Pero at least natupad pa rin yung pangyayari. Kaya magbunyi ang lahat ng Kim Paulandia. Dahil eto na nga ang hudyat ng kaligayahan, ng tag-ulan, hindi na tagtuyot. So, Maraming fans ang napapansin na parang super close at sweet si Paolo Avellino at si Kim Chiu, lalo na sa mga projects at interviews nila. May chemistry talaga sila na napapa-jowa level na bato ang mga tao. Pero sa ngayon, wala pang official confirmation na sila talaga. Madalas, ang nakikita natin ay malakas na on-screen chemistry, playful banter sa interviews, sweetness na pwedeng friendship or something more. Kaya ang status, kilig overload pero TBD pa kung real-life couple. Yung super in love at jowa level na balita tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chiu ay mas fan interpretation at hype kaysa confirmed reality, at least sa ngayon. Ganito ko siya tinitignan. Una, malakas talaga ang chemistry nila. Sa projects at guestings, natural at effortless ang interactions nila, hindi pilit, kaya madaling i-ship. Pangalawa, pwedeng promo plus genuine friendship. Sa showbiz, normal na nagiging close ang magka-love team. Minsan may halong promo, may halong tunay na closeness. Pangatlo, walang official confirmation. Hanggat walang diretsong statement mula sa kanila, speculation pa rin lahat ng in-love claims. Kaya nakakakilig? Yes. Confirmed na magjowa? Hindi pa. Enjoyin lang ang kilig pero wag munang gawing fact ang chismis. Unang-una, kaya kumakalat at sumisikat ang Paolo Avellino at Kim Chiu jowa level na usapan ay dahil sa natural na kilig factor. Si Paolo Avellino kasi kilala sa calm, low-key at medyo mysterious na aura. Samantalang si Kim Chiu naman ay bubbly, expressive at very warm sa interactions. Kapag pinagsama mo yan sa screen or interviews, automatic na may opposites attract energy na gustong-gusto ng fans. Doon pa lang nagsisimula na ang kilig culture. Sa showbiz kasi sa Pilipinas, kapag may chemistry na hindi pilit, mabilis talagang ma-interpret ng tao as baka may something na. Hindi naman nakakapagtaka, ganyan talaga ang fan culture, lalo na kapag relatable at natural ang interactions ng dalawang artista. Pero importante ring tignan ng kabilang side. Sa industriya ng entertainment, maraming pagkakataon ang nakikita ng publiko ay promotional chemistry para sa proyekto, genuine friendship na na-over-interpret o simpleng comfort level ng magkatrabaho. Hindi ibig sabihin na sweet sila on-screen or off-screen ay automatic na may romantic relationship na. Lalo na sa mga experienced actors tulad nila, sanay sila sa professionalism at pakikisama, kaya minsan ang sweet ay bahagi lang ng trabaho o rapport. Isa pang dahilan kung bakit lumalaki ang ganitong balita ay ang social media amplification. Isang clip lang ng ngiti, titig o biruan, pwede nang i-edit, lagyan ng caption na jowa vibes, tapos kumakalat na. Sa ganitong environment, ang reality at imagination ng fans nagiging halos pantayang timbang. Kaya ang nangyayari, may konting kilig moment, lalagyan ng meaning, ipe-perceive as sign, then magiging balita kahit wala pang confirmation. Sa dulo, ang pinaka-balance na reaksyon dito ay ganito. Nakakatuwa? Oo. Nakakakilig? Definitely. May official confirmation na ba na magjowa sila? Wala pa. Fair ba i-ship sila? As fans, normal yan. Pero dapat aware na speculation lang ito. Kung titignan mo ng mas mature, mas magandang i-enjoy ang chemistry nila bilang on-screen or public dynamic imbes na agad gawing real-life relationship story. Kasi minsan, ang pinakamagandang parte talaga ng showbiz ay yung kilig na hindi pa natin alam ang totoo, yung may mystery pa. Kung may maidadagdag sa balitang ito, ang pinakaimportante ay context at tamang pag-intindi kaysa dagdag kilig lang. Ganito ang pwede pang idagdag sa usapan tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chiu. Una, walang confirmed relationship.
Sa ngayon, walang official statement mula sa kanila na sila ay magjowa, kaya lahat ng super in love at jowa level na balita ay nasa speculation stage pa rin. Pangalawa, malakas lang talaga ang on-screen chemistry. Isa sa dahilan kung bakit lumalakas ang balita ay dahil natural ang interactions nila, walang awkward moments sa interviews, may comfort level kapag magkasama. Pero mahalagang tandaan, chemistry does not equal real-life relationship agad. Pangatlo, showbiz culture ng shipping. Sa Pilipinas, normal talaga ang pagbuo ng love team fantasy ng fans, pag-interpret ng simpleng gestures bilang romantic at pag-trending ng kilig clips online. Kaya minsan, lumalaki ang kwento kahit walang confirmation. Pang-apat, social media effect. Isang clip lang ng ngiti, titig o biruan, pwede nang i-edit, lagyan ng caption na jowa vibes, tapos kumakalat na. Kaya mabilis lumaki ang ganitong balita kahit hindi galing sa kanila mismo. At ang panglima, mas healthy na pananaw. Mas magandang i-frame ito bilang interesting chemistry between two actors kaysa confirmed romantic relationship para hindi tayo ma-fall sa misinformation or assumptions. Nakakakilig ba? Oo. Totoo na sila na? Hindi pa confirmed. Worth watching ang tandem nila? Definitely, lalo na sa projects nila.